Isang makulay na Sabado ang hatid ko sa inyo ngayong umaga, mga mamshi at mga papshi. At kapag makulay, malamang masaya ang kita. Cheesy ensaymada, ang kwento'y for the kita. Initial na capital namin is 50 to 80,000 lang. Right now, kumikita kami ng 300 to 500,000 per month. Nakakalinlang ng mga produkto, patok pala ng mga negosyo. Hulaan kung alin ang pwedeng kainin. Nag-isip kami ng something na magti-trend, something na kakaiba. Pumatok naman siya. Isa sa dahilan kung bakit naisip ko na kakagatin siya ng tao kasi nga kakaiba siya. Pailaw na paandar! Ang inyong most treasured memories, pwede nyo nang gawing lamp. Nakuha namin siya nung year 2020 around 50,000 pesos. Ang kinikita namin net per week ay around 300 to 350,000. Lahat na yan sa Pera Paraan! Mga mamshi at papshi, nako may challenge daw sa akin. Pero this time, nako idadamay ko na kayo. Eto, kailangan daw nating piliin mula dito sa magkamukhang prutas kung alin ang gawa sa cake. Ayan. So, kaya may hawak akong panghiwa. Dahil yung mapipili natin, hihiwain natin kung tama. Tama kaya? Parang mali. Tingnan natin. Ay, mali! Wow! Unahin natin ang hindi ko pinili. Oh. Saging to, hindi ko to pinili, ha? Ito, pinili namin. Oh. Oh. Sabi ko na tama. Unahin natin yung hindi ko pinili. Tana na. Tana. Ay, my God! Ano ba to? Totoo? Ay, mali! Tama pala ako! Tama tayo! Tama tayo! Tama! Ito yung cake! Oh my God! Ang galing, ha? Uy, ang galing mo gumawa na to, ha? Susunod sa Pera Paraan. Ano kaya ang binubuong cake na negosyante nating si Romel? Abangan mamaya. Naghahanap ba kayo ng perfect present? Paandar pa ito. Kasing tamis ng cake ang mga negosyong ipapakita ko sa inyo ngayon. Mga negosyong nagsimula sa maliit pero dahil cake kaiba, ay talaga namang pumatok. Ama prutas, este cake pala na ito, gawa ng 31-year-old na si Romel Kier. Nagsimula ang negosyo ni Romel Kier sa food park. Yung time na yon is medyo dumadami na yung kompetensya. Medyo nauuso po yung mga food park that time. So I decided na mag-isip ng ibang product na ilalabas sa food park. So yun nga po yung mga small bites na mga cookies, cupcakes, mga baked goods. Ang mga produktong kanilang ibinebenta, pinag-aralan daw talaga nilang gawin. Nag-aral kami ng culinary, pinag-aralan namin yung paggawa ng mga cakes hanggang sa mga malalaking cakes na yung pinag-aaralan namin. Hanggang sa yun, nag-start na kaming kumuha ng order online. Sa itsura at lasa daw talaga pumatok ang mga cakes nila. Kaya Kier, recipe reveal please dyan! Ipapakita namin sa inyo kung paano po natin gagawin ang isang hyper-realistic cake. Sa isang lalagyan, pagsamahin na ang harina, asukal, cocoa powder, lagyan ng tubig, pagkatapos ilagay ang milk, itlog at baking powder. Kailangan lang talagang diluted yung ingredients para walang buo-buo at mapait. Kapag nahalo na ng mabuti, pwede na itong ilagay sa baking pan at i-bake. Ito na po yung natapos nating na-bake na bread. Nirest lang po natin siya ng mga ilang minuto sa chiller para mas mag-moist po siya. Uukitin ito sa hugis ng disenyong gagawin. Lalagyan ng chocolate filling at babalutan ng fondant icing. Ang fondant icing ginagamit talagang pang-dekorasyon sa mga cake. Lagyan ng food coloring ang fondant at depende sa kung anong kulay ng design ang gagawin. Ang
Ang fondant icing na ito, kulay dilaw. Pahaba naman ang hugis ng cake na ginawa nila Kier. Ano kayang design ng kanilang gagawin? Balutin ng cake gamit ang fondant. Pagkatapos mabalot ay pwede na itong pintahan ng mga detalye gamit pa rin ang food coloring. Mga kapuso, ito na po ang ating finished product ng hyper-realistic banana cake. Bukod sa mga hyper-realistic cakes, nagbebenta rin sila ng mga letters at numbers cake, bento cake, cupcakes at mga customized cakes para sa iba't ibang okasyon. Ang 6-feet cake na ito, gawa rin nila Kier para sa isang debut. Para masimulan ng negosyo, 50,000 pesos ang inutang ni Kier sa isang kooperatiba para sa puhunan niya. Maganda ang naging simula ng negosyo ni Kier pero hindi pa man nagtagal, sinalubong na sila ng pandemya. Doon talaga kami na-challenge. Ang hirap mag-deliver, hindi ka po makalabas, hindi ka rin makakuha ng mga supplies. So, talagang ang hirap makakuha ng income kasi yung iba hindi naman nagsa-celebrate kasi pandemic po. Nasa gitna man ng pandemya, itinuloy pa rin ni Kier ang kanyang negosyo. Pinaglaanan ko talaga siya ng oras kasi gusto ko talaga makapag-business that time kasi yung iba gustong-gusto talaga nila magkaroon ng cake sa birthday nila. Ang negosyo ni Kier kumikita na ngayon ng 150 hanggang 250,000 pesos kada buwan. Ang tagumpay ng negosyo ni Kier hindi lang sa personal na pangangailangan niya ginagamit. Ika nga, mas matamis ang tagumpay kung ibinabahagi sa iba. Yung father ko po is may may sakit po siya, diabetic po siya. So, yung sa maintenance ng gamot niya, ako na yung nagpo-provide. And then, nagpapaaral pa po kasi ako ng kapatid ko. And malaking tulong din kasi siya sa mga staff namin. Tapos may isa kaming staff na napagtapos yung pag-aaral dahil sa pagtatrabaho sa amin. Ang pagkakaroon ng kakaibang produkto o serbisyo sa negosyo, isa raw sa mga naging susi sa tagumpay ng kanyang business. Pag may bago kasi tas napag-iwanan ka, hindi ka kikita Sabaga, kailangan sumasabay ka kung ano yung bago. So, it's either sasabay ka sa bago or ikaw yung gagawa ng something na kakaiba. Mauuna ka sa kanila. Susunod sa Pera Paraan. Mukhang dessert pero hindi pwedeng kainin. Ano kaya ito, mga mamshi at papshi? Mga mamsi at mga papshi, ang cake tuwing may birthday ay hindi mabubuo kung walang kandila. Ang susunod na negosyong ipapakita ko sa inyo, cake na kandila, kandila na cake. Ang sideline na negosyong ito ng 32-year-old na si Kat, nagsimula lang sa puhunang 5,000 piso. Pero ngayon, kaya na raw nilang kumita ng 20,000 pesos kada buwan. Para malabanan ang postpartum depression, dulot ng panganganak, naisipan ni Kat na mag-bake. Nag-home bake ako tapos hindi ko naman siya nabebenta pero nakatulong yun sa depression ko kasi ng feeling pag nasasarapan sila dun sa gawa mo. Ang pampalipas na libangan lang sana ni Kat, inisipan niya ng bagong mukha. So yung mga napundar ko na pang-bake, nang hihinayang ako, ayoko naman din siyang ibenta. So sabi ko, saan ko ba siya magagamit na kikita pa rin ako? Na nasa bahay lang na hindi ko kailangan mag-deliver since wala naman kaming time mag-deliver. So nakita ko yung mga dessert candle. So usually uso siya sa ibang bansa. So hindi pa siya masyadong uso dito sa Pilipinas. Sino nga bang hindi matatakam sa itsura at kulay ng mga kandilang ito na gawa ni Kat? Kung hindi ko ilalagay na candle siya, hindi talaga nila may isip na candle. Nagugulat sila na may candle pa lang parang mukhang pagkain. Ang starter kit sa paggawa ng kandila para sa mga gustong magnegosyo nito, madaling mabibili online. Tuturuan naman tayo ni Kat kung paano ginagawa ang mga dessert candle na ito. Unang-una, kailangan natin ng soy wax, candle wicks, glass, candle dye, and fragrance oil. Una, linisin muna po natin yung mga gagamitin nating glass. Kapag malinis na, gamit ang glue gun, idikit ang mitya ng kandila sa gitna ng baso.
pwede na rin tunawin ang wax sa heater. Pwede po kayong gumamit ng double boiler kung wala po kayong ganito. Magpakulo lang po kayo sa kaserola ng mainit na tubig, tapos gumamit po kayo ng stainless na ganito. Ipatong nyo lang po siya sa kumukulong tubig hanggang sa malusaw po yung soy wax na nilagay nyo po. Habang tinutunaw ang wax, pwede nang ilagay ang mga design sa baso. Ito pong nilalagay ko ay minelt na gel wax. Magsisilbi po siyang parang ice sa ilalim po nung gagawin natin design. Kapag natunaw na ang wax, ilagay sa isang lalagyan. Lagyan ng scent o amoy na gusto mo. Haluin at isalin na sa baso na may mitya. Kapag nalagay na ang unang layer ng wax, ay palamigin na ito. Pwede na rin tunawin ang pangalawang layer ng wax na gagamitin. Kapag matigas na ang unang layer, pwede nang ilagay ang pangalawang layer ng wax. Kapag matigas na ang huling layer ng wax, pwede nang ilagay ang mga minolding design. Ito na ang ating finished product, ang Mango Panna Cotta Dessert Candle. 95 pesos hanggang 500 pesos ang presyo ng mga dessert candle na ginagawa ni Kat. Depende ito sa dami ng wax, scent oil at design na ipapagawa. Unang challenge sa akin, actually naiisip ko kasi na dahil kakaiba siya, baka hindi siya anuhin ng mga tao. Pero isa rin yun sa dahilan kung bakit naisip ko na kakagatin siya ng tao kasi nga kakaiba siya. Pag nakita ng tao na iba yun sa'yo, yun yung mas pipiliin nila kasi meron na sila nung dati. Mas maganda po talaga na laging bago sa mata. Laging may bagong nakikita yung mga tao. Ang payo ni Kat sa mga gustong magsimula ng negosyo? Pag meron kayong negosyo na gustong simulan, simulan nyo kaagad. Mag-research kayo palagi paano nyo mapapalago o paano nyo ma-market yung mga negosyo nyo. So, huwag kayo matakot isipin na meron na silang ganyan negosyo, baka walang bumili sa akin. Makikita at makikita mo yung tamang market para sa'yo. Ang kompetisyon kadikita ng pagnenegosyo, kaya ang diskarte at pagiging malikhain, hindi dapat nawawala. Ang mga produktong bago sa mata at swak sa panlasa, tiyak nabibida. Up next, maniniwala ba kayo na kumikita ang ensaymadang ito ng halos 500,000 pesos kada buwan? Bago pa man tuluyang tumulo ang mga laway nyo, mga mamshi at papshi, tulungan nyo muna ako sa challenge ko today. Hulaan ang pangalan ng mga sikat na tinapay sa mga bakery. Kaya-kaya natin yan. Ako pa. Panaderya lang yan. Sa loob ng 5 segundo, makilala ko kaya ang mga tinapay na ito? Pandesal. Pandikoko. Cheese bread. Aha. Ano pang semada? Oh my God. Egg pie. Kalilin. Ano ba? Pianono. Ah! Dito kababayan. Ano taga puso to eh? Kalihim ba to? Panderegla. Putok. Spanish bread. Ito ang hindi ko alam. Ano ba to? Buche? Sesame seeds? Ano nga? O, sesame street? Pineapple pie. Ensaymada? Wala namang katrel-trel. Bayan, yan lang. Ito yung ensaymada, kung familiar kayo dito. Ito paborito ko to sa bakery kasi yung gusto ko dyan maraming margarine at saka maraming sugar. Yan. Binubudbura lang ng asukal yan eh. Pero ngayon, sa isang bakery sa Binyan, Laguna, talaga namang bongga ang kanyang ensaymada. True-lalo ang chismis na ito, mga mamshi. Nang dahil sa cheese ensaymada, naging kilala ang bakery na itinayo ni Sherry. Si Tita Sally Ganto kasi, nakatira ako sa kanila. Siya ang distributor ng flour dito sa South. Nag-e-extra na rin ako sa kanila na magtinda ng flour. Ang plan ko lang before is to sell flour.
Pero bago pa man mapunta sa baking si Sherry, iba raw ang una niyang pinangarap. Nung bata ako, pangarap ko talaga maging teller ng bank. Sabi ko parang ang ganda magtrabaho sa bangko. Tapos si mother din, nagtitinda siya ng banana Q before. Nagtitinda na rin ako ng banana Q before. Lagi niyang sinasabi na, anak, pangbaon niyo bukas. So kailangan magtinda kayo. Dahil sa hirap ng buhay, naisip ni Sherry na mag-change recipe. Ika nga, para raw makaahon. Nung sinabi sa akin ng tita ko na umattend ka ng bakery training, sabi ko sa kanya, sige, punta ako kasi kailangan ko magtayo ng flour business. That's when I started na mag-train sa Iligan din. Katulad sa paghahanda ng mga sangkap sa masa ng tinapay, pinaghandaan din ni Sherry ang pagpasok sa negosyo. Sa pagpunta niya sa Iligan, tila panibagong recipe sa buhay ang kanyang natutunan. Yung isang ka-group namin, isa baker. Sabi niya sa akin, Mama, bakery kayo. Kunin niyo po akong baker. Marunong po ako. Kinausap ko yung tita ko. At the same time, naghanap-hanap na ako ng bakery equipments, kung magkano yung initial na puhunan ko. Ang sanay negosyo lang sa harina, naging panaderia. So it was actually all second hand. Nung nag-start kami, initial na capital namin noong mag-asawa is 50 to 80,000 lang. Nung nag-start kami yan, mga commercial breads, pandikoko, Spanish bread, yan yung mga ino-offer namin. Noong simula, naging mabili raw ang kanyang mga tinapay. Pero nang tumama ang pandemya, halos mauwi raw sila sa wala. 3 na yung existing tindahan namin. Kailangan namin i-close lahat kasi even food talagang sarado that time. Malaki ang nalugi namin noon kasi 3 tindahan yan eh. So parang almost 1M, 500 to 1M. Sa pagsasara ng pinto para kay Sherry, hindi niya raw akalaing may magbubukas na panibago. So nung pandemic, lahat sila nasa akin. Yung isang employee namin, nagsabi sa akin na, Ma'am, meron pong gustong umorder ng tinapay sa atin. Ano pong pwede nating i-offer? So sabi ko sa kanya, sige, i-offer mo ang ensaymada kasi yon alam kong gawin. At yun lang din yung available na ingredients meron tayo. Nung dineliver namin, nagustuhan ni staff, nagustuhan ni hospital, sunod-sunod yung order, kumalat. Ang ensaymadang nagsalba sa kanyang negosyo, madali lang daw gawin. Pinaghahalo-halo lang ni Sherry ang harina, asukal at yeast. Dito niya inihahalo ang wet ingredients na melted butter, itlog at tubig. Kapag umalsa na sa molder ang mga nagawang dough, ibinebake na niya ito. And for the toppings, buttercream plus cheese. Ayan, pwede ng paninda. Katakam-takam ng tunay ang ensaymada ni Sherry ayon sa ultimate suki nitong si Iza. Sa unang kagat pa lang, masasabi mo ng ulal amazing sa sarap, so fluffy, so cheesy. Talaga namang patok na patok sa panlasa ko, pati sa buong pamilya ko. Kaya nagsaraman ang mga naunang bakery ni Sherry. Sa cheesy ensaymada raw siya nakahanap ng bagong pag-asa. Sabi ko nun kay husband, magsimula tayo kahit piso, 2 piso ang tubo natin. At least may kita tayo. At the same time, makikilala ang Este Lucido. Nag-search ako, nag-trial, and then inirelease namin na yung mga iba't ibang variants. Salted egg, bacon, saka ube ensaymada. So, ito pa mga mamshi at papshi, ito yung mga pinagmamalaking ensaymada ng isang bakery dyan sa Binyan, Laguna. Tikman natin ito. Naku naman, talagang puro cheese. Alam mo, sa mahilig sa mga cheese, magugustuhan ito. At saka, ang lambot ng bread, oh. Ube. Sarap. Ito salted egg. Ang sarap. Ito naman ay bacon. Galing, ano? Kung ano yung nakita mo sa ibabaw, yun talaga yung malalasahan mo. Masarap talaga. Ang hirap mamili dito kung ano favorite ko, ha. Ang lambot ng tinapay nito, ha. At alam niyo ba mga mamshi, hindi lang mga kumakalam na tiyan ang nabubusog ng produkto ni Sherry. Naging pagkakataon din ito para magka-extra kita ang iba. Isa si Jay sa naging distributor ni Sherry. Sobrang helpful siya kasi nga yung opportunity na magkaroon ka ng extra income. We can easily make at least around mga siguro mga 5 to 8,000 ganyan, like on a really good week. Right now, we are selling 6 to 1M.
per month. Kumikita kami ng 300 to 500,000 per month. Every day, gumagawa kami ng 1,000 to 2,000 pieces per day. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, laking pasasalamat daw ni Sherry sa tagumpay nila ngayon. Very fulfilling. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Nakakaiyak, nakakapagod, pero sabi ko sa mga tao to, at least tayo may trabaho. Maraming taong walang trabaho this time. Looking back, wala na rin ako naiisip na regrets or whatever kasi I would do the same thing. Kung sa ensaymada nakukuha ang masarap na lasa sa tamang sukat at tamang pagmasa. Pagdating sa negosyo, ang diskarte at pagiging matibay sa mga pagsubok ang saktong timpla sa masarap na asenso. Susunod sa Pera Paraan. Naghahanap ba kayo ng perfect present? Paandar pa ito. Mga Mamshi at Papshi, 36 days na lang, Pasko na. Naghahanap ba kayo ng mga pwedeng panregalo o kaya naman yung racket para magkaroon ng extra income ngayong Pasko? Naku, I got you dahil narito na ang kitang-kita ang kita ngayong Pasko. Ito ang vector lamps. Kung mapapansin nyo, ang disenyo na ito ay gawa lang sa lines, shapes, and curves. Ang tawag dito, vector art. So ngayon, syempre meron tayong challenge. Yan. Syempre, kailangan may pagsubok lagi tayo, di ba? Jose Rizal! Ay, sino ito? Si Cara? Okay. Ma'am Jess? And me! Okay, mga mamshi at mga papshi, ang bibida naman ho natin na negosyo ngayon ay ginagamitan din ng vector art. Let there be light, and there was light, and let there be cash, and there will be cash. Presents made perfect. Yan ang bentahe ng millennial couple na sina Dari at Cyrene sa kanilang personalized products. Ang kanilang goal, magbigay ng ngiti at liwanag sa iba. Pero kalaunan, nagdala rin ito ng kakaibang liwanag sa buhay nila. Ang kinikita namin net per week ay around mga 300 to 350,000. Ikinasal early this year sina Cyrene at Dari. Kaya naman ang kinikita nila sa negosyo, malaking tulong daw para sa sariling pamilya na sinisimulan nila. Dati raw sa bahay lang sila gumagawa ng kanilang mga produkto. Pero matapos ang 1.5 taon, nagkaroon na rin sila ng sarili nilang warehouse. Matatagpuan din dito ang kanilang opisina kung saan ipakikita ni Dari kung paano ba gumawa ng vector lamp. Gamit ang pen tool, i-trace ang edges at iba pang detalye ng larawan. Sa ngayon, may 5 artist daw sila na gumagawa ng line art para makasiguro na nasusunod ang quality standard nila. May guidelines daw silang sinusunod. After namin siyang ma-design, magkakaroon na kami dito ng mock-up. So makikita namin kung ano yung magiging itsura ng lamp. Papakita rin namin to sa inyo, sa customer, for your approval. So para at least may idea kayo kung may gusto ko kaming ipa-revise or ipa-add, i-accommodate namin yun. At kapag happy na ang customer sa design, ready for printing na raw ito. Ito yung laser engraving machine namin. After nung layout, yung mga stuff namin, ino-operate tong machine para ma-laser cut yung glass. Nakuha namin siya nung year 2020 around 50,000 pesos. Nabebenta na nila ang isang vector lamp mula sa halagang 1,700 pesos pataas, depende sa disenyo. Bukod sa vector lamps, mayroon na rin silang mugs, jewelry stand, necklaces, and other gifts. Mabibili naman ang mga ito mula 500 to 1,200 pesos. Dumating daw ang bright idea na ito sa kanila noong mga panahon na nababalot ng kadiliman ang buong mundo. Back then kasi meron kaming video production company. Tapos nung nagka-pandemic, we have to stop.
More on mga events yung ginagawa namin eh. So, syempre nung nawala yung mga events, tapos yung mga company na nagpapagawa ng mga commercial, lahat wala din budget. So, masasabi namin na yung industry talaga ng video production is talagang naapektuhan talaga. Noong dalawa na lang sila, nag-isip daw sila kung ano ang pwede nilang pagkakitaan sa gitna ng pandemya. Noong mga panahon na yun, mataas yung anxiety ng lahat kasi walang kasiguraduhan, tapos hiwa-hiwalay pa tayo. Tapos na-experience din namin na magsa-celebrate kami ng birthday, nasa quarantine, magkakahiwalay. Yung mga parents namin, nagdumaan na lang yung mga birthday din nila na hindi rin namin sila nakasama. So, yun yung parang uncertainty doon. Yun yung parang nakakalungkot na hindi mo alam kung kailan siya matatapos. You're just hoping na sana next year makasama mo na sila. Dahil alam nila ang pakiramdam ng pangungulila sa mahal sa buhay, lalo't sa mga espesyal na okasyon, dito raw pumasok ang idea ng personalized gifts. We came up with a plan na ang gagawin natin klase ng regalo is yung personalized. That way, Kahit pa paano maramdaman nila, nakasama nila yung loved ones nila. Bukod sa talent at kakayahan na meron na sila, ang puhunan na kinailangan nilang ilabas umabot din sa 100,000 pesos. Ito ay dahil na rin sa special machines na kailangan nilang bilhin. Pero noong una, ang hirap pa. Ang hirap magbenta. Kasi, di ba syempre, ikaw sobrang naniniwala ka dun sa product. Kasi sabi mo, ay, hindi, marami bibili na ito kasi unique to. Pero nung nandun na kami, naalala ko na sa hotel pa ako, na-quarantine. Bakit wala? One time, pinost ko siya sa social media. Parang, shinare ko lang din yung journey kung bakit ko inumpisahan yung Vector Lab. Doon, nag-pick up siya. Ang daming nag-views, ang daming nag-inquire. Nag-start na siya, nagdire-diretso na. Hanggang sa medyo dumami yung followers namin sa Instagram, sa Facebook. Matapos lang ang isang buwan, nabawi na rin nila ang inilabas nilang puhunan. Kung bibisitahin ang website at social media accounts ng kanilang business, makikitang nakakatawag pansin at magaan sa mata ang mga litrato at videos nila. Ma'am Shireen at Pop Dari, pahingi naman ng tips kung paano nyo ginagawang aesthetic ang mga post ninyo. Ito yung office ko, tapos dito rin namin sinushoot yung mga products namin. Meron ako mga books, mga fake plants, dried plants. Mini-mix and match ko lang siya para hindi pare-pareho yung shots. Yung table ko, talaga sinadya namin na iharap siya dito sa bintana para yung natural light is makuhanan every time na nagsushoot. So, kapag happy na sa inyong setup, ilabas na ang inyong smartphones. So, ang usual na gamit namin sa shoot is yung phone lang. Para mas authentic siya tignan. Kapag satisfied na sa inyong kuha, pwede na itong i-edit sa mismong phone na rin. Tamang experiment lang sa iba't ibang settings, mga mamshi. And taran! Static photo achieved! Kung dati, dalawa lang silang nagpapatakbo sa kanilang negosyo, ngayon papalaki na ito at may mga empleyado na rin silang kaagapay sa paggawa ng perfect presents. Kailangan mahal mo yung negosyo mo. Kailangan mahal mo yung tinatrabaho mo. Kasi in that way, mas nagkakaroon ka ng inspiration to do better. Sa paghahanap ng business ideas, kailangan daw maging praktikal. Pero sa pagpapalago ng negosyo, bukod sa sipag at galing, ang dapat din pairalin, tibay ng puso. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera